Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa umagang ito, Panginoon. Humihingi na yung biyaya, Lord God, na patuloy mo po kami. Itaguyod, Panginoon, dahil wala po kaming kakayanan, Panginoon. Sa aming sarili, Lord God, we are nothing without you, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, alam mo kung hindi dahil sa biyaya mo, hindi ako makakatayo, Panginoon, sa umagang ito. Hindi maganda ang aking pagkaramdam. Nahihilo po ako, nanginginig po ang katawan ko, Lord God. May konti akong sinat. Ewan ko kung lagnat na ito, Lord God. Pero alam ko, Lord God, ikaw pa rin ang Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. At anumang bagay na nais mong gawin, ay kaya mo, Panginoon, na gawin, Lord God, ikaw lang makakapigil, Panginoon. Kaya, hiniling ko, Lord God, na sa oras na ito, paggalingin mo po ako, Panginoon, upang magampanan ko po ang aking katungkulan ng ayon sa banal na kalooban mo, Lord God. Huwag mong hayaan, O Diyos, na gamitin ng Diablo, Panginoon, ang faculties ko, Panginoon, all the faculties of me, Lord God, my sight, my hearing, Lord God, anumang bagay, Panginoon, na pwedeng gamitin ng Diablo, na bahagi ng aking katawan, ay huwag mong hayaan, O Diyos. Magamit niya ito pagkos hiniling ko, Panginoon. Pumarito ka sa katawan na ito at ikaw mangusap, Panginoon. Ikaw ang magsaysay ng iyong kalooban, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, mabless po kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat sa patuloy na pagtaguyod mo sa amin. Lord God, huwag mong hayaan mabigo ang mga kapatiran sa umagang ito. Hayaan mo, O Diyos, na mapuno po ang aming mga sisidlan. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo Jesus, ito pong aming dalawin na madal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At buksan po natin ang Ephesians chapter 2 verse 2. Purihin ang Panginoon. Alam ko may laman ang sisidlan ninyo. Sana dumating tayo sa kapunuhan sa umagang ito, mga kapatid. Kagabi pa ako, hindi ko talagang nagdangan ako kagabi dahil bigla po, mga kapatid, bigla na lang sumama yung pagkaramdam ko na walang dahilan. Mga pasado, dalas nyo siguro. Wala na ako nagawa. Hindi ako pag-isip pa rin ako. Hirap mag-aaral na masakit yung ulo. So magdidepende na lang ako, mga kapatid, kung ano yung nalalaman natin, talang sa atin. Pag-pray na lang niya ako mag-una, mga kapatid. Hindi naman tayo pababayan ng Panginoon. Amen. Umpisa natin sa 1 hanggang 2 na lang, balik yung siguro. Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 2 para makita natin yung kabuuan. Mainit ang labas ng katawan ko, malamig yung ilan. Pag nag-electric pan ako, nilalamig ako. Okay lang. Anything will do. And you had quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Yan po ang gusto kong makita po ninyo. The spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Minsan pa po kami, Panginoon, nagpapasalamat dahil dinala mo kami sa lugar na ito upang kami po ay makabahagi, Panginoon, sa pagkain na iyahain mo sa umagang ito, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na ang tinapay ng buhay
na ipagkakalo mo sa amin sa umagang ito'y makakabusok sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Sugong ang iyong banal na Espiritu ay siyang magpira-piraso, Panginoon, ng bawat dibla, Panginoon, ang tinapay na ito sa paraan na madali po namin itong makain, sa madali po namin ito, Panginoon, matunaw sa aming kaloob-looban at maging sustansya at mineral, Panginoon, ng aming kaluluwa. Magpapalakas sa amin, magpapatatag sa amin habang hinihintay po namin ang iyong muling pagdating. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, na pangaming samudalahin lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Fortunately, kahit pa paano may nagawa po tayong chart. Tingnan mga brother daw ko pag yung chart. Pinala ko din yung cellphone just in case. Salamat at may ginawa rin siya. Ito palang dashboard, idea po yan ni Brother Rolly, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat dahil ilang taon na bakante, walang naman. Mabuti na lang nabihisan at ang ganda ng pagkabihis. Amen? At maraming may tutulong sa atin yan. Yung mga hindi palaging narito, ma-inform, marami kang mapupulot dyan, mga kapatid. Yung mga quotation si Brother Branham, tinapay ng buhay, pang araw-araw, talagang makakatulong sa atin. Ang ganda ng naisipan mo, Brother Rory. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kung nag-abroad ka, wala rin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, fourth dimension is radio and television. So dito ay pinapakita niya na ito ay ang fourth dimension, mga kapatid, ay sinasaklaw ng instrumento na, scientificong instrumento. Dahil yung mga bagay na nariyan, yung mga pictures, sabi niya, tinig, na nandito sa atin na hindi natin nakikita, ay maaari lamang natin itong makita sa pamagitan ng mga scientific, Englishin ko na lang, hirap ako sa Tagalog, scientificong mga devices, mga kapatid. Tulad ng cellphone. Kung walang cellphone, yung mga ibinabato, mga kapatid, sa internet, hindi mo mapapanood. So, tingnan natin paano ito nabubuo, mga kapatid, dahil pag-isipin natin, dito ito yung sinasabi ni Brother Branham. Totoo po yung sinasabi niya. During his time, hindi ganito ka-advance, mga kapatid. Pero nandyan na yung mga pictures, nandyan na, mga kapatid, yung mga tinig, because we are living in a world of analog. Tama ba? Sinong ano rito? Yes. Si Brother Joel ay Bachelor Science of Electronics and Engineering. Alam niyo bang yan din ang unang kurso ko sa Lyceum. Pero nung nasa second year na ako, hindi ko ma-appreciate yung function ng mga algebra, ng mga trigo. Para saan to? Na, hindi ko naintindihan, pero nakakapasa ako. Pero hindi ko, for the sake of passing, sinasagot ko. Pero kung hindi ko maintindihan yung application, para saan ba ito? Saan ko gagamitin ito sa... Yeah. So, being electronics engineer, sana may naalala ka pa, Brother Joel. May pinadala ko dyan, tingnan mo nga kung naunawan mo pa yan. May kunti pa akong naano dyan. Iba na kasing insurance ka. Ay, HM ako ba? Insurance? Hindi ko maintindihan kung ano yung HM o insurance. Okay. Sabi ko, we are living in a world of analog kasi sipilin niyo, lahat ng lumalabas sa ating bibig, lahat ng ating galaw, lahat ng movement, things, objects, animals, fish, the waters, yan ay parang ano, kung tawagin ay electromagnetic wave. Pero yung original na lumabas kayo, analog waveform. Hindi na nalililig niya analog waveform niya. Yan ay isang parang alon na nandiyan yung ating feeling at nababibrate yan at nalililig ng wave. So ito ay direct na transmission mula sa atin papunta sa mga natin. Kasi for distance. Pero pag long distance na, dito sa bahay na Sister Leslie, pinamarinig. So kung gusto ko na ang kausapin sa organo ko na magagamit ako ng cellphone, ganun pa na yan. Yung unang lumabas sa ating bibig, yung analog waveform. Okay? Ginagamit ko para maginawa natin. So, ito yung paglabas dito, mga kapatid,
yung susunod na proseso, mga kapatid, ay yung pag-oscillate, mga kapatid. Pag sinabi mo pag-oscillate, parang may canvas. Wave of canvas. Tapos yung lumabas na tinig ko, na analog, hindi ko ito susulat ko. At yun, mga kapatid, ay magiging yung lumabas na yung pinodose na wave ng oscillator, mga kapatid, circuit, ang tawag yan ay carrier wave. Parang talaga. Para may sulat yan, yung tinig ko, at maging electromagnetic wave, mga kapatid, na siyang pwedeng dumaan, ito yung patatanggap, mga kapatid, na signal, ni Sister Leslie, kailangan muna itong mamodulate. Okay, lumabas ang tinig ko, yung oscillator, yung carrier oscillator, mga kapatid, gagawa ng pambas na alon. Tapos yung tinig ko, isusulat ko ng modulator. Nagpapali niya. At ito'y magiging electromagnetic na, mga kapatid, na wave. At itong electromagnetic wave na ito, depende kung ito ay AM, electromagnetic wave, or FM, dito lang sa radyo natin, AM, FM. Meron kong interpret ng mga kapatid. So, ang modulator, mga kapatid, ang gumagawa ng frequency nito. Yung AM, ito na nagkakamali ay amplitude modulation, at yung FM ay frequency modulation, mga kapatid. So, mas kung di ako nagkakamali ko rin yung AM, mas malawak ang nalilis niya ng kesa doon sa FM, mga kapatid. So, pag sinulat yun ng modulator, mga kapatid, doon sa canvas, so, ang sinulat yan, pag AM yan, ito mahabay, lahat pa yun ng tinig ko. Pero pag sinulat ng mga kapatid sa ito, next sila, kaya tignan ninyo, mayroong mga radio station na narinig pa na AM sa probinsya. Pero FM, hindi manig na. Wala nang marinig ng probinsya, mga kapatid. So, gano'n yun. Kaya, totoo, yung sinasabi ni Brother Panam, lahat yan. Kahit dito, ganyan din. Lalabas yung kilos mo, dahil ito yung wave, kakapturin yan, mga kapatid, tapos dito, mga kapatid, kakapturin yan ng modulator, mga kapatid, lalagay niya sa carrier wave, at connect ng oscillator, mga kapatid, at magiging magnetic wave yan. Pagkatapos yung mga kapatid ay ibabato ng antena, pagkakain sa inyo, i-recreate ito, mga kapatid, sa dati niyang solid pinag-ibig niya. So, kaya niya, yung tinig ko, magiging digital to, kasi yun ang nangyayari, magiging digital ng kapatid, yung analog. Pero pag ganito nag-usap tayo, analog lang natin. Analog. Kilos ko, gagawa ng wave, analog yan. Tinig ko, gagawa ng wave yan, analog yan, mga kapatid. To be converted into a long distance, mga kapatid, drawing, kailangan maging electromagnetic wave. Existing yan, mga kapatid, yung electromagnetic, kaya lang, minamodulate para ma-define yung haba ng tatakbo dito, OHC ng tatakbo. Yung solar plate, solar burst ng solar, yung power na i-create nito ay electromagnetic. Umaabot na dito sa mundo. Yung infrared, electromagnetic na. Bluetooth, electromagnetic na. Wi-Fi, electromagnetic. So, gano'n yung sinasabi ni Brother Branham na epekto ng science sa atin. Yung type na kapatid. So, dalawang bagay yan. Ang una, yung science, mga kapatid, dahil sa mga invensyon, mga kapatid na nakonit, nakakapagpatuloy mo ng mga tinig, ng mga pictures, at ang dami yan. Ang dami yan. Kung minsan wala ka ng time para ito ay examine mo kung ito ay para mapag-Diyos o makalunan. We are bombarded with so much information, videos, graphics, mga kapatid, na wala na tayong panahon para tanungin ang ating sarili. Ito ba ay sinasakayunan ng Diyos o hindi? So, binabatuhan tayo ng scientific, mga kapatid, ng invensyon sa amin, mga kapatid. Dati, kailangan ng invitasyon sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating laman. We could reject it or not. Mga kapatid, ngayon hindi. Pumapasok sa atin ng walang invitasyon. Pumapasok sa atin, mga kapatid, yung information na ito na walang invitasyon. Pag-switch mo, mga kapatid, pagpunta mo ng internet, ang dami, mga kapatid.
Perfect, magpapangkap mga kapatid. Perfect, napakarami mga kapatid na invitasyon. Mabuti kung meron ka pang time na mag-isip. Minsan na, nagkalagad ka rin yan. Ba talaga? Makikita ka ng next na meeting mo. Si Dadalyn, si Dadalyn ka na. Wala. Makakita lang ng next na kumikilang mga kapatid. Pag lalaki ka, hindi nga, no? Para nakabita na dito. Kapag na yan. Parang yung lang set up. It's nature. Mga kapatid, nature yan. Create ang babae para ma-attract ang lalaki. Kaya nyo kung create ang babae para hindi ma-attract ang lalaki, oo naman kayo. Kahit anong paganda ninyo. Kahit anong ganda-ganda pero mo hindi ka ma-attract yung lalaki. Kaya, so normal lang yun, mga kapatid. Ang hindi normal, kung ipaprocess mo yung affection mo into lust. Magkakaroon ka na ng pagnanasa. Hindi na affection, hindi na paghanga. Gumawa ka dahil maganda yung babae mo, maputi yung babae, sexy yung babae, hilo kung kumilos, hindi na lang daw, uy, limber ko ito. Di ba, makapatingin na. Kuminsan na, hindi lang yung nagpapakita, na ipapakita mo pa. Pagtingin mo sa, uy, supo! Tama ba yun? Sabi nila pag sexy, tama si Brother Rocky. Pag sexy daw at pangit, supo daw. Ano ba yan? Ay, ipon! Ayun isa, maganda ka tapos ano ko. Malipat naman. Tapulo. Oo, kasi, diba, pinabibili ngayon na ang supo, palibol lang. Sarap na yun, hindi na pwede sa ating mga kapatid. So, ano ba yan? Nakikita natin mga kapatid na ang daming distraction mga kapatid na ginagawa sa atin. At kung ang science mga kapatid ang gagamitin ng John Locke, dahil siya ang Prince of the Air. Tandaan po natin, Prince of the Air siya mga kapatid. Pagdating sa scientific mga kapatid transmission, pwedeng kalaw-kawin ni Satanas yan bilang Prince of the Air. Nasusundan po natin mga kapatid. Pero alam niyo yung fourth dimension, Hindi lang science ang nagka-transmit ng mga kapatid, sabi ko mga banang. Mayroon pang transmission na nanggagaling mismo, sabi niya, doon sa above world and the underworld. May transmission na nangyayari niya. Yung above world, mga kapatid, ay ginamit ni Brother Branham yung Matthew chapter 18 verse 10, sabi niya, hayaan ninyo ang mga bata dahil ang mga anghel nila ay palagi nakatingin sa mukha ng Ama. Their angels are always beholding the Father's face, sabi ko mga kapatid. At ipinunekta niya ito mga kapatid doon sa panahon na nakulong si Pedro, at kung si Pedro ay milagro na pinalayan ng Diyos, na akala ng mga disipulo ay patay na, mga kapatid, at nagte-prayer meetings sila sa isang lugar at biglang pumatok si Pedro, at nung tinignan ni Rhoda yung babae, nakabubukasan na ng pinto, sabi niya, hindi Pedro yan, at tumakbo siya, sinabi niya sa mga disipulo, si Pedro, nandoon sa pintuan. Yung sabi ng mga disipulo, nakakamali ka dahil akala nila patay na anghel si Pedro yan. So dito nakikita natin mga kapatid na in-equate ni Brother Branham ang anghel sa Japan. Nasusundan po natin mga kapatid. At kaya na, meron din yung angel of the Lord. Nakikita natin mga kapatid na doon sa lugar kung saan nandun ng Chopani ng mga saint, they are beholding the Father's face. Pero tandaan natin mga kapatid, yung Chopani na yon, without the body, soul, without the soul and spirit, it is an empty shell. Pero nakikita ninyo, nandito tayo, pero spiritually speaking, yun ang ating lens. Meron tayo nakikita doon mga kapatid na hindi natin naunawaan, na kumukontrol sa atin, hindi na-transmit sa atin ang information mga kapatid, kung ano yung lugar na yon, kung ano ang gawin sa lugar na yon, at kung paano tayo kikita. Spiritual transmission. Pero sabi ni Father Branham, ganoon din yung loss. Pag loss ka mga kapatid, meron ka rin transmission na natatanggap. At ito pala, sabi ni Father Branham, kung anong nakikita mo doon, yung magiging gawin. Yun ang itas mo.
Dahil na-influensahan ka ng bagay na nakikita ng Chokani mo doon na binabato sa'yo. Pero yung underworld, ganoon din. May binabato rin yun kung ikaw ay napahamak na tao, mga kapatid, ngayon pa lang, binabatuhan ka rin ng Chokani mo nandoon. At kung ano ang kilos ng isang mapapahamak, ay yun din ang kilos mo dito. Rebellious ka, pasaway ka, suwain ka, mapagimagsik ka, dahil doon ang nakikita niya, doon sa lugar, yung nasa nagtong niya at gumagamit. Yun ang ginagawa sa kanya. Pero sabi ni Brother Branham, hindi namin kilos mo dito. Oh, hindi ba kailangan? Mga kapatid sa oras na ito, pag-isipan natin kung ano, gawin natin. Hindi ba napakakinang? Kasamantalahin natin ang panahon, mga kapatid, at tingnan natin, kaya nasabi ng ating banal na kasulatan, suriin ninyo kung kayo nasa kanilang palagay. Amen. Mahalaga na suriin natin palagi. What's the point of all this, Pastor? When the elect do not be deceived? Ano ang punto, Pastor? Kung yung elect hindi naman pala madadaya, bakit pa kailangan ng mga bagay nito? Bakit pa kailangan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit pa kailangan na matuto sa salita ng Diyos? Bakit pa kailangan na magsik ang pananalita, ang pag-ibig ng salita ng Diyos? Dahil ipinanganak ka sa mundong ito na tunog ang binhi na nasa iyo. Right. At maliban nila yung magising, hindi makapag-desisyon sa kanyang sarili kung ano ang daan na tatahangin ito. Amen. Kaya kailangan mangaral, ipangaral yung salita ng Diyos. Amen. Kailangan marinig mo ang salita ng Diyos. Amen. At sa pamagitan ng mga salita na naririnig mo, kailangan mag-desisyon ka. Amen. Kung hindi mapagkagabi yan, hindi mag-desisyon yung binhi na nasa iyo. Yun lamang ang mga maggigising sa iyo dahil sabi ng banal na kasulatan, ang titik ay nakakamatay. Ngunit ang salita, ngunit ang espiritu ay nakakabuhay. Amen. Maliban yung espiritu ay lumapat, mga kapatid, at yan ay nangyayari sa pagtitipon natin. Amen. Hindi yan nangyayari sa sharing ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi ni Brother Branham, it happens in the preaching of God, the preaching of the word of God, because the anointing is there. Amen. Yung anointing ay naroon, mga kapatid, at kung walang anointing, walang pagbabago na mangyayari sa mga tao. Kailangan natin, mga kapatid, hilig ng salita ng Diyos para ma-examine natin ang ating sarili. Amen. Ginagawa ko na ba yung kalooban ng Diyos? We are living, so nakita natin in the grace of God. Mula pa doon ang binigyan tayo ng liwanag ng salita ng Diyos na hindi natin ito. Kailangan, binabaliwala natin ito. More so, wala tayong naibalik, mga kapatid, dahil para tayong mga halaman na hindi pa nakakatanggap. Mga kapatid, wala pa na kailangan magpunta sa Diyos. Doon sa ating kapanganagan. Hanggang sa tayo lumaga, mga kapatid, ganun pa rin. Mga kapatid, wala pa rin tayo kakayanan. Meron lang malilit na dami, meron lang kakayanan. Pag dumating tayo doon sa matter, mga kapatid, hallelujah. Meron lang malilit na dami. Nararamdaman na natin. Mga kapatid, yung sikat ng araw, meron ng dalawang dahon na totoo na pwede na mag-photosynthesize, mga kapatid. Nakagawa na tayo ng pagkain. Tinatanggap na natin. Pero mahina pa tayo. Mahina pa tayo. Hindi dahil alam ka na, matakas ka na. Mahina ka pa. Kung kahit may dalawang dahon ka na, mahina ka pa. Kahit naunawaan mo na yung salita ng Diyos, mahina ka pa dahil baby ka pa. Kailangan mo pang gumulang. At kung puputulin mo agad, mga kapatid, ang source ng pagkulang mo, hindi ka nagugulan. Tama. Right. Kaya mag-expose ka palagi sa salita ng Diyos kung ano yung halaman, in-expose ka kanyang sarili sa liwanag. Mga kapatid, bakit kailangan yun? Kasi hindi mo malalaman kung ikaw ay anak ng Diyos o hindi. Kung hindi mo marinig ang salita ng Diyos at tatanggapin ito, pagkatanggihan. The only way you can prove that you are a son of God is to receive the word of God. Amen. Once you reject it, then you are not part of the word. Christ is the word of God. Amen. When you reject the word of God, you are not part of the word. At kinagyan mo ang salita ng Diyos, hindi ka bahagi ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay si Kristo. Amen. Nakita niyo kung bakit kailangan ipangaral ang salita ng Diyos. Saan mo ititest kung ito ay nasa pananampalataya, kung wala kang naririnig na salita ng Diyos. Kung wala kang alam. You need to know the word. Para ititanggihan. O, tanggapin. At pag tinanggap mo, ikaw ay anak ng Diyos, dahil sasabihin mo, kilala ko yan. Amen. Amen. Yan yung hallelujah.
Pray ng Panginoon. Para hindi mo matatanggap. Pero eventually tatanggapin mo dahil bahagi ka nun. Hindi mo ito matatanggihan. You will be drawn, mga kapatid, to it because you are part of it. Nakapag-device ka. Pero kung hindi ka bahagi niya, matanggihan mo. Mga kapatid, nakita niyo kung bakit kailangan ng tulad ng ganito. Kung bakit kailangan may pagkaral ng salita ng Diyos. Paano na lang, mga kapatid, kung babalikan natin yung ayaw mo nang malis doon. Matthew 24 na 24. Yung elect, hindi mag-isip. See? Kung hindi rin pala matataya yung pinili ng Diyos, bakit pa tayo nagtitupon? Di ba? Para malaman mo, saan ka dadayain? Come on. Paano mo malalaman saan ka dinataya kung wala ka alam? Kaya nga doon, papasok yung kailangan suriin mo palagi kung ikaw ay nasa pananampalataya. Every Sunday, maririnig yung salita ng Diyos. Titignan mo, nakalapat ba buhay ko doon sa premix? Yung premix ba? Totoo yun. Kung wala kang alam, paano mo malalaman kung totoo hindi? Basta mo na nag-reject na hindi mo napapatunayan. Yan ang pinakakawawang kalagayan ng isang tao. Yung tatanggi ka sa isang bagay na hindi mo alam kung hindi totoo hindi. Yan ang kaawa-awa kahapag-kapag ang kalagayan ng isang mga tao. Pero sa meron ako dito 30 kilo na dito. Gusto mo, bigyan kita ng 1/3. Kapag hindi mo ka nakikita, mas pagod na niwala dyan. Eh, paano ko totoo meron? Diba? Paano ko totoo meron ako? Tinagyan mo na agad! Kaya sabi nila, pag tumangin ka sa bilaya, lala, huwag yung mata. Huwag nang palaguin yung napakahalang kaya, mga kapatid. Nararam na yung mata ng iyong pananampalataya. Dahil yung mata ng iyong pananampalataya, sinasagat nito, mga kapatid, ang mga kapatid, na ginapato sa atin. Kasi, yung electromagnetic wave, dalawang pwedeng sumakay niya. Dalawa pwedeng modulator dyan. Pwedeng ang modulator dyan, mga kapatid, ang sumusulat, mga kapatid, sa gusto dyan takbo, mga kapatid, ng wave na tinatanggap mo ay si Satanas. Sa anong paraan? Pwedeng may susulat ang kanta tungkol sa Christian song. Kaya kung ang Christian song, sabi nila, may mga kanta, ang field song, na hindi naman talaga ito papuri sa Diyos, hindi ito papuri sa Diyos, na nakikita na nila. So, it's a Christian song. Kung wala kang panala, ibobroadcast yun, makatanggap mo, panunuorin mo, at isa ka na doon sa, di ba? Nahilig sila na lang, at iyawan at sigawan, mga kapatid. Isipin ninyo, ang pagsigaw ba na yan ay emotional, o ang pagsigaw ba na yan ay galak na galak ka, dahil naglilingkod ka sa Diyos at magot ang Diyos. Sa oras na yan. Sa oras na yan. Bakit ka sumisigaw? Naintindihan natin, mga kapatid. When you are in a congregational singing, then you are shouting, you are praising, mga kapatid, at hallelujah, praise the Lord, kayo mga kapatid. At kung ano lang pinagsasabi mo, kahit babae ka, sasabi mo, mga kapatid, ay buti ng ating Panginoon, wag mangunang babae sa iglesia, pero ginagawa mo, kasi sit, pagkatapos sigaw ka ng sigaw, mga kapatid, analyze it, yung tono ng sanlibutan. See, yung tono, nilapatan lang ng Christian song, pero yung tono ay gaganyan ka. Ganyan na yan, di ba? Nasa liputan. Ganyan. Ewan ko kung bakit anong ginagawa nila. Pag nakarinig ng tono, gumaganon sila, mga kapatid. Hindi ko alam ano. Pero, yan din yung espiritu na nagpapagalaw sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Punta kayo, tingin kayo, manood kayo ng concert ng mga Christian. Bumipito, mga kapatid, sa concert. Yeah. Bumipito sa concert, mga kapatid, ng mga natural. Yung mga spiritual, yung mga taga-sanlibutan. At nakinig ka rin, dumalo ka rin sa concert, mga kapatid, ng mga spiritual na nagsasabi spiritual sila. Wow! For what is that? Anong tawag mo doon? Pito. Pitong daliri. Nagpipitong daliri sila at sisigaw, mga kapatid. Woo! Woo! Hindi na hallelujah yun. Kahit hallelujah yun, mga kapatid. To whom it is given. The praise, to whom it is given in that time.
during that time. You praise God because you received something so great in your life. Diba? Binigyan ka ng biyaya, pinagaling ka, mga kapatid. Pero in a situation like that, it's not in the working. Hindi nangyayari yung mga bagay na yun. Ano yung ginagawa mo? Para saan yan? Para saan yung pagsilaw mo? Kahit praise the Lord, hallelujah, ang sinasabi mo. Para saan yan? Kung hindi mo alam, kanino mo ito pinapa? Oh, hallelujah. Doon ba o dito? Because it becomes emotion. Nag-emotion yung iba, nag-emotion ka, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Basta alam mo, oy, in ako! Dahil sila tumatalong-talong din ako, dahil sila sumisiyaw-siyaw din ako, dahil sila kumakanta-kanta din ako, for what? Ba't ka nag-iingay? You are supposed to direct that to God. Amen. Because you are grateful to Him. Hallelujah. Tumatanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Hindi dahil gusto mong ipakita na magaling ka. Hallelujah. Dahil pag ipinakita mong magaling ka, you are directing the glory to yourself. Para mapuri ka, para masabi magaling ka. And you are competing with God. What's that? Idolatry. And your God is yourself. Ang lala na kalalagayan. Kung di mo marinig to, paano mo itetest ang kalalagayan mo? Di ba? Kung minsan matapang, kung minsan hindi. Yung salita ng Diyos na naririnig natin, pero matapang o hindi, kailangan pa rin natin suriin kung nasa pananampalataya tayo. Amen. Hallelujah. Every moment of our lives. Hallelujah. Not just once, not just twice, not just, I have enough. No, Hallelujah. there's nothing, mga kapatid, in this world na masasabi mo, I have enough with God. No, you cannot feel it. Hindi mo mailalagay lahat ng Diyos sa'yo. Pero yung experience mo sa Panginoon, yun na magtuturo sa'yo para mag-iisip ng tunay na Kristiyano, kailangan hayaan mo palagi yan na pumasok sa'yo. Amen. Kesa ang papasukin mo ay yung hinaalok ng hangin, prinsipe ng hangin. Ang prinsipe ng hangin ang ihalok niya yung salita ng Diyos niya. Kaya dito kailangan natin na suriin kung anong napapakinggan natin. Salita ng Diyos din ang inalok niya kay Eva. Kung anong sinabi ng Diyos, yun din ang sinabi niya kay Eva. Di ba? Anong dinagdag lang niya? Huwag. Huwag yung kainin ng punong kahoy ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti dahil sa oras na kainin ninyo, walang salang kayo mamatay. Anong sinabi ng Diablo? Hindi kayo mamamatay. Siningitan lang ng hindi. 5-letter words sa Tagalog, 3-letter words sa English. At dahil doon, bumagsak na ang buong katauhan. So, kailangan ma-discern mo, makilala mo kung ano yung naririnig mo, lalo na kung ito'y dumadaan sa mga scientifico, mga kapatid, na instrumento, tulad ng napapanood mo sa internet na sobrang daming informasyon na nandyan. Hindi mo na nga, mga kapatid, kung minsan magawa na suriin pa. Dahil sunod-sunod. Dahil na yung mga Facebook account, ilan ang friends mo? 300, 400, 600, 700, 800, sabay-sabay na naglalike. Anong gagawin mo? Katapos habang naglalike ka, may mga reels na dumadating. Uy, ang ganda nito. Nasuri mo, hindi lang. Busy ka na kasasagot, biglang nag-pop up na mga reels. Uy, ganda nito, ganda nito. Ganyan tayo, mga kapatid, dinidisip ni Satanas sa oras na ito. Huwag niyo sabihin, hindi totoo ito. Totoo ito. This is real. Nangyayari ito. Sobrang information na nandyan sa internet. At kung wala kang panala, hindi mo kayang salain ito. Tama. Yung akala mo nasa Diyos ay hindi pala. Tama. Di ba? Manunod ka. Anong panunuorin mo doon? Bakit ka nanood ng television? Meron mang pinapalabas sa television ngayon na para sa Diyos. Naman, church. Yung mga bagay na scientific instruments, mga kapatid, hindi yan masama. Pero kung ginamit ng Diablo yan para maghatid ng informasyon sa'yo upang tanggapin mo, yan ang masama. The television itself per se is not bad. Nanonood ka ng TV. Wala akong TV. Wala kami television dito sa bahay. Mga kapatid. Internet, nanonood ka ng TV. Hindi ko rin ginagamit ang aking internet, ang aking computer para manood ng television. Wala akong alam na programa, mga kapatid, sa television. Bakit? Suriin ninyo sarili nyo. Ilalabas ba dyan na maka-Diyos? Patungkol sa Diyos? O yung pinapanood ninyo dyan, ilalayo ang isip ninyo sa Diyos. Isip at puso ninyo sa Diyos. Ilan ang time na ginagamit mo dyan para manood, para sumaya. Uy, ang ganda niya. Uy, ang gwapo niya. Ay, ang
sexy niya. Uy, ang galing magdrama. Uy, ang galing umiyak. Ang ganda ng mga papuri mo sa mga artista, pero hindi mo magawa sa kanya. Kailan mo ginawa yun sa kanya? Hindi mo lang nabanggit, oh, salamat Panginoon. Paggising mo sa umaga, buhay pa po ako. Salamat, iningatan mo ako sa buong magdamag. Hinayaan mong lumawig pa ang biyaya mo. Hindi mo pa kinukuha ang buhay ko. Ilan sa inyo, magtaas ng kamay, ginagawa yan tuwing umaga. Isa. Dalawa. Nakakalimot. Hindi mo lang alam, pastor. Kung anong ginagawa ko, talagang hindi ko alam. Ikaw lang makakasagot niya. Pero hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Itong gusto kong makita ninyo mga kapatid. Dito, mas lalong lumawig pa. In full blossom na mga kapatid yung, pakita ka natin in full blossom na. Diyan, kilala mo na kung anong puno yan. Right? Right? Hindi pwede hindi mo makilala kasi in full blossom na. Mga kapatid, sagana ng dahon, mga kapatid, marami ng dahon na pwede, mga kapatid, tumanggap, matibay ng tangkay niya. Hindi na ito basta-basta, mga kapatid, mababali. Tulad ng isang mananampalataya na sinubok na ng salita ng Diyos, tinanggap niya ang salitang Diyos, matibay na siya sa pananampalataya. Kahit anong doktrinang dumating sa kanya, kaya niyang salahin, kaya niyang tanggihan, mga kapatid. Bakit? Dahil sagana na siya ng salita ng Diyos na nasa kanya. At ang mga salita ng Diyos na tinatanggap niya, iyon ang nagiging panala niya. Mga kapatid, sa mga maling doktrina na dumadating sa kanya, na maaari, mga kapatid, magdulot sa kanya ng kalituhan, at siya, mga kapatid, ay dayain tulad ng ginawa ni Satanas kay Eva sa Garden of Eden. Yun pa rin ang gagawin niya ngayon. Itong fourth dimension, dito niya ibubuhos lahat. Come on! At ito'y nandoon pa sa ginagalawan natin na dimension. Ibubuhos niya na dyan lahat, mga kapatid, lahat ng pandaraya, panunukso na pwede niya gawin. Ibubuhos niya dito gamit ang scientifico na instrumento na hindi natin namamalayan, dumadating na sa atin, pumapasok na sa atin, mga kapatid, at kung hindi natin ito nasala, pwedeng kontrolin tayo at kikilos tayo ayon sa kalooban ng diablo. Kaya huwag mong sabihin, ang pinili ay hindi madadaya. Kung ikaw ay nadaya, hindi ka pinili. See? Come on. Kaya tayo nagpipreach. Kaya tayo nagpipreach. Preacher of righteousness must preach the word of God para malaman ng mga nakikinig kung sila nakalin niya o hindi. Nasusundan po natin, mga kapatid, napakasimple ito. Lalo na sa panahon na ito na binobomba tayo, kaliwat kanan, taas baba, mga kapatid. Lahat ng informasyon in just one click, alam mo na agad. Alam mo na agad. Pero ang tanong, yung dumadating ba sa'yo ay kalooban niya ng Diyos o hindi? Babalik na palagi doon sa perfect will of God, not the permissive. Kaya dalawa ang will ng Diyos. One is the perfect will of God that will give you assurance to go to heaven. Come on, to be raptured. Definitely, when you do the perfect will of God, walang pwedeng humadlang sa'yo para ikaw ay dalhin sa kalwalhatian. Ang permissive will does not. But, pwede ka, sabi ni Brother Branham, while He is permitting you, He could even bless you. Wow, ang hirap. Hindi mo alam. Akala mo, oy, bless ako ng Panginoon. Isa akong elect, isa akong pili. Dahil kung hindi ako pili, bakit ako binibless ng Panginoon? Huwag kang magpakasigurado. Sabi palagi ng ating anak na si Tiny. Yung palaging balik niya sa akin, huwag kang magpakasigurado. Sabi niya palagi, mga kapatid. So, ganun yung sasabihin ko sa inyo, huwag kayong magpakasigurado. What's the perfect will of God for Israel? The perfect will of God for Israel is to become a theocratic government. God, mga kapatid, governing them through His prophets. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang sinabi niya, mga kapatid, kay Samuel. Yun ang gusto niyang mangyari sa panahon ni Samuel. Siya, mga kapatid, ang magsasabi, siya ang kukontrol, siya, mga kapatid, ang gagabay, siya ang magpuprotekta sa Israel, mga kapatid. At ang kanyang bibig ay si Samuel. Pangungusap siya sa pamamagitan ni Samuel. Pero ano nangyari, mga kapatid? That's the perfect will of God. Pero ang sinunod ng mga Israelita is the permissive will of God. Sabi nila, gusto namin magkaroon ng hari. Anong sabi ng Diyos? Sige, bigay mo yung gusto nila. Dahil ang tinanggihan nila, hindi ikaw, Samuel. Ako ang tinanggihan nila. The permissive will, mga kapatid, will reject God. That's the point.
Pero na-blessed ba sila kay Saul? Yes. They have their triumphs, they have their tragedies. Because they are not in the perfect will of God. Na-bless sila? Yes, na-bless sila. Nagkaroon ng mga panalo si Saul? Yes, nagkaroon ng mga panalo. Yan sinasabi ni Brother Bernard. Na kahit nasa permissive will ka ng Diyos, mga kapatid, pwede ka pa rin i-bless ng Diyos, but don't interpret it as the perfect will of God. And that you are not elect of God. Wow. Kita ninyo mga kapatid. Kaya huwag nating isipin. Pinagpapala ako. Bless ako ng Panginoon. I am the perfect will of God. Suriin mo ang sarili mo kung ikaw pa rin ay nasa pananampalataya. That's the case. Wala nang iba. That's the standard. Suriin mo. Pag sinuri mo, sumimplang ka, something is wrong. You are not in the perfect will of God. And if you are not in the perfect will of God, you are rejecting God. When you reject God, what are you? In God's eye, you are lost, separated from Him. Right? Ikaw is separated from God. Because God only accepts His perfect will. Walang kulang, walang sobra. Pag sinobrahan mo, mga kapatid, sabi, uy, galat na galat ka, sinobrahan mo pa, hindi pa rin yung perfect will ng Diyos. Tandaan po natin. Kailangan 100%. Doon lang, manahan ka doon. Huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Mga kapatid. Can you see that? Hindi magtatapos, mga kapatid, ang ating paglalakbay sa permissive will. Kailangan magtapos ang ating paglalakbay sa perfect will of God. Kasama si Judas. Sanctification, kasama si Judas. Right? See, justification, alam na ng Diyos kung anong gagawin ni Judas, kinuha niya si Judas. Nilagay niya sa kanyang mga apostol. That's justification. Mga kapatid, he walked with Christ, nadala siya. See, he walked with a holy life. Banal na banal yung lagad niya habang kasama niya si Kristo. Masigasig pa nga siya. Sabi niya, sayang naman yung pera na yan. Sabi niya mga kapatid, nung bumili yung isang babae ng pabango at nilagay lang sa paa ng ating Panginoon, dapat binigay yan doon sa mahirap. Uy, parang si Saldi ko yan. Mga kapatid, yung pala, sikreto na tumanggap ng tatlong pampila. Di ba? Para ipagkanulong ating Panginoon. Pero tignan ninyo, yung kanyang pagnanasa na makalakad ayon, mga kapatid, sa kalooban, mga kapatid ng Diyos, at nagagamit siya sa gawain ng Diyos. Siya makarap ng pera. Mga kapatid, at tignan nyo, lakad niya. Nakarating siya hanggang sa sanctification. Nakarating siya hanggang sa baptism of the Holy Ghost. Hanggang pintuan. Hanggang pintuan. Hanggang pintuan. Pero hindi siya nakarating hanggang Acts 2:38. Hanggang pintuan. Naramdaman niya, halos, alam niya na kung ano magaganap. Naramdam niya na. Pero hindi nangyari kung ano yung dapat, yung mabaptize ka with the Holy Ghost. God could not baptize you with the Holy Ghost if you don't have the perfect will of God in you. You must be living according to the perfect will of God. Kaya nga kailangan, suriin mo palagi kung ikaw ay nasa pananampalataya. Mahirap. Hindi ko sinabing madali. Pero kung ang katumbas niyan, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan, hindi natatapos at puno ng kasapatan, ipagpapalit ko. Hindi ko ipagpapalit. Gagawin ko ang lahat para makamtam ko yun. This is temporary lang to. In a moment. Sandali lang. Hanggang kailan ka, look at me. Siguro naisip pa rin ni Brother Joel ngayon, yung tapang ko noon, yung lakas ko noon. Mga kapatid, na pag ako'y nagsalita, I demand authority. Tignan niyo ako ngayon. Tanda ko na. Kukuba-kuba na ako. Hindi na ako dating gano'n. Kaya huwag niyong isipin na hanggang parang mabubuhay kayo dito na walang hanggan. Matatapos yung buhay niyo dito at baka hindi kayo umabot sa edad ko. Karamihan sa inyo. May mga nauna na sa akin na mas bata. Kasama namin dito, si Brother Romero. Right, Brother Joel. Gitarista namin dito dati. Mga kapatid. Nauna na siya. Kasi bumalik siya sa pagkakatoliko. Umuwi siya nang hindi nagpapaalam. Tapos nalaman ko na lang mga kapatid, nasa simbahan siya ng katoliko. Nagigitara yan, maririnig ni Brother Mott yan. Kasi sinama na natin si Brother Mott. Di ba?
Gigitara siya, Pasko, nagkakaroling siya, mga kapatid. Isang araw, mga kapatid, hindi makahinga. Binutasan siya dito. Karoon siya, tama ba, Brother Joel? Si Brother Joel kasi nakaalam niya, istorya nila. Hindi na makahinga, binutasan para makahinga. Ang ganda naman tayo, no? Pero yung kamatayan niya, napakahirap yung kamatayan niya. Ikot dito, ang ganda ng espiritu ng tao na ito. Kaya tanongin yung mga kapatid. Tanongin si Brother Joel. Sino nakakilala kay Brother Romel? Romel, ano akilitan ni Brother Romel? Tangkad siya, mga kapatid. Ano, Brother DJ? Alam mo ba? Alonso. Mga kapatid. Matay siya, mga kapatid. At sinabi sa akin, patay na. Huwag niyo mahayaan. Mangyari sa inyo yan. If you fall away, mga kapatid, siguraduhin ninyo, you did not burn your bridge. You don't burn your bridge because I'm your pastor. Pwede kitang ipanalangin. Sa huling sandali ng buhay mo, tinanggihan mo ang mensahe nito, baka tanggapin ka pa ng Panginoon. Baka tanggapin ka pa. Tandaan ninyo, sabi ng mga kapatid ng Diyos, kay Moses, hindi ikaw ang tinanggihan ako. Ang ginagawa lang ni Samuel na mamagitan. Hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Pwede papagitan, mga kapatid, unless tinanggihan mo talaga lang taran. At sinumpa mo, mga kapatid, ang mensahe nito. Hindi na kita pwede. Bitatak ka na talaga nun. Kaya habang yung salita ng Diyos ay naririnig mo, hindi masama na suriin mo kung hindi tama yun eh. Kung tama, tanggapin mo. Because the only way the Word of God will work is to receive it. And you cannot receive it if you are not part of it from the very beginning. Hindi mo ito matatanggap. Tatanggihan mo ito. Eh, kahit anong pilit mo sa sarili mo, you cannot do it, mga kapatid. You will end up like that. No? You will end up like that. Ang ulang to eh. Kasi parehas kayo dito, dahil Matthew 5:45, gumagana dito sa Matthew 13. Gumagana rin yan, mga kapatid. Wala ka pang kakayanan eh. Pero pagdating dito, mga kapatid, nagkakaroon ka na ng dahon ng pananampalataya. Tumatanggap ka na ng katotohanan. Kaya mo nang i-process. Pagdating dito, saganang-sagana ka na. Bakit ka naging sagana dito ng dahon? Para mas marami kang mag-photosynthesis na liwanag ng araw at marami kang pagkain at lumaki ka at gumulang ka at tumibay ka. Amen. Ganon din, mga kapatid, sa ating kaluluwa. Ang liwanag ay salita ng Diyos. Kung hayaan natin, ito, mga kapatid, ay dumapo sa ating dahon ng pananampalataya. Tayo, mga kapatid, ay lalakas. Tayo ay titibay at magkakaroon tayo ng panala para tanggihan ang mga gawa ng kaaway. Mga kapatid, yan nasusundan po natin. Deception is the key. Dito, mga kapatid, sa fourth dimension. Sobrang paglilinlang at sobrang, mga kapatid, na pandaraya ang gagawin, panunukso ang gagawin ng kaaway. Kaya nga may ganito na pangangaral. Pasalamat tayo, meron pa, mga kapatid, if I'm doing also what you're doing, I could not preach. I hope you will understand that. Kung ang ginagawa niyo, ginagawa ko rin, mga kapatid, hindi ako makakapangaral dito dahil magmumukha ako ito. Anong gagawin ko? Paano ko ito idadalhin sa inyo? Paano ko magkakaroon ng moral ascendancy, mga kapatid, na sabihin ko, huwag niyong gawin ito, ginagawa ko pala. Galing ako dyan. Lumampas ako dyan. Iba lang nilalakaran ko. Kaya ko ipinapakita sa inyo yung mga nakita ko along the way. Na sana makita nyo rin, ma-appreciate ninyo, at maging maayos ang takbo ng paglalakbay nyo, hindi tulad ng paglalakbay ko. Kung akong masusunod, mga kapatid, kung ako lang, iiwanan ko ito. Mas masarap mabuhay ng komportable. Iiwanan ko ito, maghanap buhay ako. Ngayon, hindi ako doon tinawag, dito ako tinawag. Kung hindi ako tinawag dito, hindi ako nakapagtiis. Hindi ako nakapagtiis. Paano ka makapagtitiis, Brother Kerla? Kumikita ka ng malaki. Then suddenly, alam niyo, nag-resign ako, tumanggap ako ng almost 100,000 for 11 years work. So, SM, doon. Doon yun, Sister Joy. Wala pang 3 buwan, ubos yun. Akala ko mapapalago ko yun. Akala ko dandaan yan. Akala ko makapag-business ako, mga kapatid. It's all that.
nakita na ni Brother Joel yung buhay namin after that. Ano kung matitiis yung ganung buhay? After that, mga kapatid, nung nawala na ako sa SM, kumisan 1 linggo, mga kapatid, sayote mga kapatid, pati kayo nadamay, di ba? Hindi lang kami, pati kayo nadamay, dahil kumakain pa tayo dito ng linggo. Kumisan, bibili mga kapatid ng Imelda, iluluto, sinigang, hanggang sa masukasukan na yung mga anak ko, sayote, linggo, mga kapatid, tahong, murang tahong nung, 15 pesos, 1 kilo, tahong na napakaraming tahong, mga kapatid, paulit-ulit, hindi nagsasawa, pakbet, mga kapatid, halos walang sahog. Paano ka mabubuhay ng ganon, matiis yung ganon? At paano hindi po ng Panginoon yung puso ng ating asawa at anak para hindi sila magrebelde na dati kinakain nila hindi ganon, patapos ganon ang makinain? If God did not, kung hindi po ng Diyos ang puso ng ating mga anak, ewan ko kung pastor ako ngayon. Paano kung nagrebelde sila sa mga panahon na yun? Ganito na lang palaging kinakain. Ganito na lang, hirap. Pinapakain mong iglesia, tayo ganito pagkain natin. Paano kung nakarinig ako ng mga ganun? Diba? Linggo-linggo, pinapakain mo sila, batas tayo ganito, araw-araw, ganito pagkain natin. Hindi nag-improve. Paano kung ganun ay binato sa akin sa mga panahon na yun? Pero nakisama sila. There was a time, nag-rebelde yung ating asawa, nandito pa si na Brother Joe. Hindi niya na matiis. Pinag-pray ko siya. Nung pagka-pray ko sa kanya, mga kapatid, following, dahil walang-wala kami. Nung nag-rebelde siya, as in zero. Zero, sa kukuko, wala akong trabaho. Wala ka trabaho ng aking mga anak. Wala rin siya trabaho. Saan ako kukuha? Zero kami. Nag-pray ako sa kanya, mga kapatid. Pinag-pray ko siya. At sabi ko, Panginoon, hayaan mo bukas ng problema namin masolve. Kinabukasan, mga kapatid, nakatanggap ako ng 5,000. Can you see that? Saan? Yung tao na binabati ko sa ko. Yung tao pa. Isipin ninyo, yung tao na binabati ko yung pananampalataya ko na sinabi niya, ang pananampalataya ko ay pananampalataya ni Satanas, binigyan ako ng 5,000. Sino yan, Brother GT? Ha? Yan, tanongin ninyo, yan. Makakasagot. Sino? Makasama. Baka sabihin nila, kinukots kita. Sino nagbigay? Si Lolo. Hindi ko alam kung bakit. Ako binigyan. Ang inisip ko, mga kapatid, ang kuya ko, binigyan ng pambili ng gulong ang sasakyan niya. Yun ang inisip ko na lang. Pero hindi ko talaga alam ang reason. At dahil binigyan siya ng pambili ng gulong, yung malalaki yung Wrangler, ewan ko, magkano isa nun? 5,000 yata isa nun. Malit pa kayo binigay sa akin. 5,000 yata isang gulong nun eh. Mga kapatid, sa 4, di magkano yan? 10,000. Binigyan lang ako ng 1/3. Pero isang biyaya na. Napakalaki. Pero walang-wala ka, Brother Leo, walang-wala ka. Kasi wala. Kaya nga, galit na yan eh. Biglang ang binagbigay. After that, ano pa, mga sumunod, nagkatrabaho siya, malit ang kita niya, hindi dumating na isang Sally. Remember Sally? Grabe yan, mga kapatid. Hindi ako ang pastor niya, sa akin siya nagtatites. Alam niyo, Brother Joel. Magkano yung tinatites niya? 5,000, 7,000, 10,000. Nagugulat ako, magdadala pa rito na, mga kapatid. Hindi ko, hindi natin ito pa, umatin lang kuminsan. Matin dito, mga kapatid, nagdadala sila ng sako ng bigas, nagdadala rito. Ano yun? Biyaya ng Diyos. Kapag tinawag ka na niya, susuportan ka niya para hindi ka, mga kapatid, malupay-pay. Dahil kung hindi ginawa ng Diyos, wala na ako. Wala na ako. Makakarinig ka sa asawa, makakarinig ka sa anak mo, katapos pasaway ang kongregasyon, patay kang bata ka. Di ba? Ano gagawin mo? Bi naman itong buhay na to, di ba? Bakit ba ako naging pastor? Pero kung tinawag ka, gano'n ang gagawin ng Diyos. Pero alam niyo kung bakit kayo dadaan sa gano'n? Para mapatunayan nyo may Diyos. Kung hindi kayo dadaan sa gano'n, hindi nyo mapapatunayan. Napatunayan ko may Diyos, mga kapatid, dahil sa oras na kailangan ko, hindi ako nangini. Eh si Brother Joel, mga kapatid, may anak buhay noon. Pero nahiya ako sa kanya. Lumapit at sabihin, kahit magmula noon hanggang ngayon, tanungin nyo kung nangingi ako sa kanya. May isa lamang akong hiningi sa kanya, lambing. Alam nyo kung ano? Laptop na luma. Nandun pa yata si Brother Ronnie. Sira yung laptop ko, Brad, kailangan ko ng laptop ka ko. Yung lumang laptop, yung surplus, ano. Hindi naman niya na ginagamit. Yun na, lambing ko, mga kapatid. Pag lumambing ako sa inyo, ibig sabihin, hindi ako nang hugot-hot sa inyo. Pag naglalambing ako, mga kapatid, dahil gusto ko maglambing sa inyo. Mga kapatid, kupisan di ko kailangan. Pero naglalambing ako. Kasi ang tatay, pag nanglambing, nararamdaman niya yung pagmamahal ng kanyang anak. Pag tumugon, yung kanyang anak. Mag-ingat tayo. Kasi habang nandito na tayo sa fourth dimension, mga kapatid, magtatapos na rin ako. Suritin yung sarili ninyo.
Oh, nung nakaraan linggo, nabanggit ko yung scatter. Ano, napinpoint nyo na, sino yung nag-scatter? Bakit parang takot na takot ka, brother? Bakit pa takot na takot ka, brother? Bandayilan, bakit lumingon kayo sa kanya lahat nung nakaraan linggo? Napansin ko, lumingon kayo lahat sa kanya na nakaraan linggo. Sabi ko, ba't lumingon lahat? Alam ko, Brad, siguro ka nung panahon na hindi ka pa mananampalataya. Pero huwag mong gawin naman yan ngayon. Huwag ka mag-scatter. Huwag ka mag-scatter na yun. Be a good example. Tingnan mo, Brad. Kung hindi mawawala yan, yung espiritu na ganyan, wala ka sa kalooban ng Diyos. Tingnan mo, tumatanda na tayo, ang tanda na natin, nakakapagpatalo tayo pa ng malaking pera. Hindi ko sinabi nagpatalo ka ng malaking pera. Pero alam ko, Brad, kamutik na hatak yung motor mo. Tumawa si brother niya, no? Come on, my God. Iyawan ng Diyos yung brad. Iyawan ng Diyos yun. Huwag kayong mapaniniwala sa kanya. Iyawan ng Diyos yun. Gumawa siya ng paraan para matubos niya. Huwag may tama yung Diyos doon. Pero sana, biro lang, brad. Itutuloy sana natin ito next week. Hindi na ako nakabalik. Pasensya na kayo, pero alam niyo, gumanda-gandang pakiramdam. Purihin ng Panginoon. Hindi natin nasundan yung dapat natin talatayin ngayon. Pero sana next Sunday, magbigyan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Meron lang bird's eye view tayong nakita, mga kapatid. Magpapatuloy nito. Saka yung transmission, mga kapatid. Pero I hope next Sunday, bago tayo pumunta doon sa 5th dimension, mabigyan pa natin ng justice, mga kapatid. Yung 4th dimension, para tayo, mga kapatid, ay ito na yung final stretch na kung tawagin. Dito mo na, kung sa takbuhan, dito mo na ibubuhos yung buong lakas mo, mga kapatid. Kasi malapit ka na sa finish line, nakikita mo na. Ang susunod na dimension na dyan, tandaan po natin, 5th dimension na. Kaya gusto ko, mga kapatid, na bigyan pa ng maraming pagkukulan pa ng panahon nito. So, dalawang nangyayari yun. Yung seed of God dumago. Yung seed of the devil, mga kapatid, nakulantoy. Pag nakulantoy ka, anong buhay na matitira dyan? Mamatay yan. Sabi ng Biblia, may mga tao na nabubuhay sa kalayawan, buhay pa pero patay na. Ingat. Saan ka ba nabubuhay? Para masunod ang kalayawan ng laman mo? O para masunod ang kalooban ng Diyos? Tanungin natin sa sarili natin yan. Iniwanan ko tanong sa inyo. Bulay-bulayin po hindi yan. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo pauwi ng Panginoon. Hindi dahil bata ka pa, sure ka na hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Pag sinabi niyang uwi ka. Wala kang magagawa. Mga kapatid, maraming namamatay na bata, maraming namamatay na middle-aged person, maraming namamatay na matanda, mga kapatid, hindi mo alam kung kailan ka pauwi. Ang mahalaga, handa ka palagi. Bukas ka sa salita ng Diyos at anuman sandali na makarinig ka ng sandali ng Diyos, sa salita ng Diyos, kailangan tanggapin mo ito agad. Suriin mo, tanggapin mo, upang may panala ka na agad. Amen. Kasi kung wala kang natanggap na salita, wala kang panala. O lahat na lang, di ba? Punta ko dyan sa Light of the World. Kasi okay dyan. Pati kahit babae, pwede dyan mag-preach, pwede mag-preach sa Light of the World. Babae, kumanta, song leader. O, babae ako, doon kina Pastor Hill, hindi ka pwedeng umawit doon, hindi ka pwedeng song leader. Punta ko sa Light of the World, para song leader ako babae. Di ba? Pero wala sa kalooban ng Diyos yan. Tignan niya. So, ang natutunan natin ngayon ay yung perfect will of God. It does not count kung nasa permissive will ka ng Diyos. Kailangan nasa perfect will ka ang ibig sabihin niya ay nasa sakdal na kalooban ka ng Diyos. 100% ka. At hindi ka magiging 100% na nasa kalooban ng Diyos kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Ito lang ang mahalaga, mga kapatid. Since sabi ng banal na kasulatan, preach the word of God. Make yourself available always. Because when the word is preached and you receive what was preached, tinanggap mo yun, tinanggabuan mo. Nandito ka, tinanggap mo. Pero kung nandito ka na, hindi mo tinanggap, lulubog lilitaw ka pa, patay ka mata. So bawat pagkakataon na nandito kayo, tanggapin nyo, mga privilege. Suriin nyo muna. Pag nasurin yung tama, wala naman. Wala kang kakayanan, punta ka sa tatay mo. Tama ba yung privilege, Pastor? Tanungin mo. Kung tama, bulay-bulayin mo, tanggapin mo, ipamuhay mo. Hindi naman tanggapin ha, pamuhay mo. Mga kapatid.
So as we go matured, mga kapatid, dapat nagmamature din tayo. Dumadami ang kalaman natin, nagkakaroon tayo ng panala, kaya na natin tanggapin ano yung binabato sa atin. Ito ba'y sa Diyos o ito ba'y sa demonyo? Kapag nanood ka ng internet, alam mo kung anong dapat mong panoorin. Ang problema nga lang ko minsan, nakita ko, na-experience ko, minsan pag bukas mo ng internet mo, may mamalalas kong bagay na agad ang makikita. Ewan ko pa ba't pinapayagan yun? Ang laso agad ang makikita. Yung mga experience, daming ganun. Diba? Daming print. Diba? Tapos yun ang umigos pa panoorin, i-click mo doon. Doon sa mga print na yun, may makikita ka na agad doon ng malaswan. Ingat. Ingat mga kapatid. Grabe. Talagang ginagamit na talaga lahat ng paraan ng Diablo para mga kapatid. Madaya tayo, kaya ingat po, huwag kayong padaya. Magpalakas kayo sa salita ng Diyos, magtanong kayo sa mga magulang ninyo, at magkaibigan tayo. Mga kapatid, may time, before I close, may time talaga na nakakalaw kami ng Diablo, yung pusat isipan mo, para magalit ka sa kapwa mo. Huwag yung patulan nyo. Sabihin nyo sa sarili nyo, Kristiyano na ako. Dapat ang nananaig na sa puso ko ay pagmamahal. Kung hindi ito ang lumilitaw, ang nangyayari sa buhay ko, hindi ako anak ng Diyos. Hindi ko tatanggapin, hindi ako anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos, kaya kailangan ipasakop kong kalooban ko. Kahit masakit, kahit nasasaktan ako, dinadahil lamang ako ng kaaway. Mahal ko ng aking kapatid, mamahalin ko siya hanggang wakas. Sana suplente ng aking kapatid ang pagmamahal na ginagawa ko sa kanya. Dapat ganun ang kaisipan natin, mga kapatid. Kung hindi niya masuklian, panalangin mo na masuklian niya. God bless you all. Tayo tumay lahat. Tayo manalangin. Panginoon, nililoko po namin ang aming mga ulo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat. Lord God, kulang ang araw po na ito. Kulang, Panginoon. Ako mismo, nakukulangan ako. Hayaan mo, Diyos, na i-bless mo pa rin ang church na ito, Lord God. Sa pamagitan ng mga salita na kanilang mga narinig, kung ito ay mumo, Panginoon, sa araw na ito, mumo man, Panginoon, pag gutom ka, pwede mong kainin yun at lalakas ka. Kaya hayaan mo, Diyos, na nandoon kami sa kalalagayan na nauhaw at nagugutom po kami. Hindi lamang, Panginoon, sa presensya mo, higit sa lahat, sa iyong salita. Panginoon, hayaan mo maglakad kami sa kalooban mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na kagalakan mo, kaluguran mo, Panginoon. Ang buhay, ay pamumuhay po namin. I-bless mo kami sa mga kalalagayan namin, Panginoon, na may kakulangan kami, punuin mo po ito, Lord God. At sa pag sobra naman, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na ito'y tumawid, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan. Lord God, upang lahat po kami, hindi lang may isa o dalawa, ay pinagpapala, kundi lahat po ay napagpapala. Lord God, talian mo po kami, nagtali lang yung pagmamahal, at lukuban mo po kami ng banal na Espiritu bilang aming proteksyon sa buong linggo hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, at bigyan mo kami ng tagumpay na maipapatutuo namin at bibigay ng kalakasan sa aming mga kapatiran. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samot dalangin, at lahat ng banal muli magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Bago tayo buwag na kailangan sa Lord, awitin ko ako yung hanapin natin. Sa mga pangako
Gaya ng banal na Lumabas po. Kaya kasi gaya na ba na Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon. At muli mo kami pinagkatipon. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod ayon sa iyong sakdal na kalooban. Lord, katulad ng sinabi ng aming mahal na pastor, suriin namin ang aming mga sarili kung kami ay nasa pananampalataya. Lord, katulad rin ang sinabi ng aming mahal na propeta, hindi ikaw ay sinabi mo na kabilang ka sa isang simbahan o may katungkulan ka sa isang simbahan, ay isa ka ng tunay na Kristiyano. Magiging tunay kang Kristiyano kung nasa sa puso mo si Kristo. Kung kamukha ka ni Kristo. O Lord, hallelujah, gawin mo po kami lahat na maging kamukha mo, Panginoon. At may pamuhay namin ang iyong salita. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ang iyo lamang sasalubungin ay ang iyong kamukha. O Lord God, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Kung mayroong nangihina sa amin, Panginoon, kausapin mo siya, Panginoon. Kausapin mo siya ng puso sa puso, Panginoon. Lord, wala kaming ibang hinihiling kundi ang makapiling ka, Panginoon, ng mukhaan. Makasama ka namin, Panginoon. Ikaw ang maging ilaw namin, Panginoon, at wala ng gabi sa mga oras na iyon, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami kung may nagdadaan, Panginoon, sa mga pagsubok. Lord, sinabi mo, Panginoon, na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok nang hindi namin kakayanin. Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Nais namin na makasunod sa iyo, Lord. Ikaw ang aming palalapitan, Panginoon. Ikaw ang aming kublihan, Lord God. Oh Lord, salamat sa oras na ito, Panginoon, at naipangaral ang iyong salita. Nawa, tumimo sa ating mga puso ang bawat salita mo, Panginoon, at palakarin kami nito, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga ginamit mo, Panginoon, sa oras na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher na patuloy na nagpapagal, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kapahayagan at kalusugan ng kanyang katawan sa buo ng kanyang sambahayan. Ganun din, Panginoon, diadalangin namin ang aming mahal na pastor na kahit siya ay may dinaramdam, Panginoon, patuloy siya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Patuloy siya na nagpapagal upang kami mapakain ng iyong salita. Lord, sa pamamagitan ng iyong mga pangyarihang kamay, haplusin mo, Panginoon, ang kanyang dinaramdam, Panginoon. Sapagkat batid mo, Panginoon, patulad sa isang babaeng inaagasan ng dugo, Panginoon, na mahawakan lamang niya laylayan ng iyong mga damit, ay gagaling na siya. Batid namin, Panginoon, na nananampalataya sa iyo ng lubusan ng aming mahal na pastor, at nawa, Panginoon, katagpuin mo, Panginoon, ang kanyang pananampalataya. Lord, dalangin rin namin, Panginoon, na ingatan mo sa ng kanyang sambahayan. Ganon din, Panginoon, sa aming mga magkakapatid, Panginoon, ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Patuloy mo kaming palakarin ayon sa iyong kalooban. 10 ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, na sumampalataya lamang kami at magpakabanal lang kami, Panginoon, maging banal din ang aming sambahayan. Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Kung meron kami, Panginoon, miyembro ng sambahayan na hindi umaayon sa iyong salita, Panginoon, Lord, katagpuin mo siya, Panginoon. At ipaalala mo sa kanya, Panginoon, na nilikha siya para sa pagpupuri sa iyo, para ikaw ay dakilain. Oh Lord God, ipaalala mo sa kanya, Panginoon, na kaya kami narito, Panginoon, ay dahil sa iyo. Dahil kami pinili mo bago pa itatag ang sanlibutan na ito. At nawa makita sa aming buhay ang pagkapili na iyon. Muli, Lord, gabayan mo kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Dalahin mo kami ng payapa at ligtas sa aming pansamantalang tirahan. Ganon din, Panginoon, sa bawat paglalakbay namin sa sanlibutan na ito, nawa, baging gabay namin ang iyong salita. At sabi nga ng aming mahal na pastor, magkaroon kami ng panala sa bawat salita. Tulad nga, Panginoon,
Naalala ko, Panginoon, nakausap namin ni Brother Kelong, isang iglesia, Panginoon, na pinaninindigan niyang mabuti ang kanilang pananampalataya kahit na ipakita na namin sa kanya na mali siya. O Lord, nawa, Panginoon, ay huwag mo babayaan na maging ganun ang kaisipan namin na kahit alam na namin na nasa mali, ay paninindigan pa rin, Panginoon. Nawa ay maunawaan din ang mga tao na sila, Panginoon, ay nasa maling katuruan. Muli, Lord, mapasayo ang wala hanggang papuri sa bukod tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Amen.